So, record na lang tayo. Okay guys, welcome sa ating panibago na namang Saturday, July 6, 2024. Nag-start tayo ng 9, pero magna 9:30 na, and I hope pagpasensyahan niyo po yung ating nangyari today. And maka-cope up tayo doon sa mga time na na-miss natin kanina. Pero we will continue on our weekly activities where we're developing mga traders na mga aspiring trader to become confident on what they are doing, especially sa mga newbies and even seasoned trader na at matagal na sa trading na gustong mag-expand, mas gustong magkaroon ng mas malinaw na pag-unawa sa trading, especially in economics, how to trade the market, and other important aspect or factors na kinukonsider natin on how we engage in the market. So, we have here participants who are enrolled in the program and currently in different sessions or in different schedule nila, no? Nakadepende kasi sa batch kung ano yung schedule na nakalaan sa inyo, no? So, since nasa batch program kayo, so need ninyong magkaroon kayo ng synchronization, no? Mas maganda synchronize yung bawat idea ng bawat nasa batch para at least kung ano man ibabato nating topic dun sa group or exclusive GCs natin ay makaka-relate yung iba. Okay, so ayaw nating maiwanan sana yung iba at makasabay lahat para dun sa mga kung ano yung topics na pinag-uusapan natin during the current events na meron tayo. Especially sa mga panahon ngayon. Magde-December na naman and papasok na yung Burr months. So, sobrang napakahalaga na mapaghandaan natin yung mga upcoming events na upcoming. Then, pagdating, mas maganda ito, no guys, no, yung pinakamagandang part ng trading. And pagdating ng December, mas maganda, nandun na din kayo sa vacation part. So, itong time na to, kumbaga nasa mid-year tayo, ito yung pinakamagandang time for you to establish your wealth as well. Kung meron ka ng consistency, profitability, and kung ikaw naman is nagsisimula pa lang sa trading, ito na yung pinaka the best time para mas ma-establish mo yung confidence sa trading. No? Hindi lang ito basta parang sasabihin ko sa inyo, kumikita si ganito ng ganyan or whatsoever, tapos mag-deposit na din kayo, gawin nyo to and gawin nyo yan. So, I'm not against for those mentors or gurus na nagtuturo ng gano'n na sasabihin matest agad yung confidence or test agad, live agad, and so on and so forth. So, maybe yun yung way nila on how to teach or share the knowledge. Pero sa akin kasi, hanggat maaari, kung hindi ka pa totally confident on what you are doing in the market, and hindi ka pa talaga knowledgeable enough to do live trading, much better do it on your demo account. Practice. Yun yung purpose niyan. Especially sa mga newbies, no? Leverage nyo yung demo account for you to understand the execution in the market, ano yung nangyayari sa market, and the specific currency, asset, commodities, stocks, or ano man yung tinitrade ninyo, no? So, kailangan yung maunawaan yung mga simple and basic terminologies, methodologies, and dun nyo mas maunawaan ano yung purpose kung bakit nyo kailangan ng strategy. Then, gusto ko lang din i-congratulate dun sa mga batches natin who are patiently waiting dun sa mga schedules natin. And, dun talaga matitest eh. Isa yan sa test ninyo uh, kung papaano nyo i-manage yung sarili nyo, no? Ibig sabihin, if the time has come for you, tapos naghintay ka ng sobrang tagal, tapos ito na yun, no? Yun yung pinakainantay mo. Then, grab the opportunity, i-maximize mo na yung binigay sa yung pagkakataon ngayon. Kung ano yung kailangan mong matutunan dyan, grab mo na. Then, yung paghahantay nyo yun, ng matagal na yun, no? Yung process na yun, isa yan sa process din for you to become more confident on the market. Especially, yung trading is a waiting game, no? Pag nandun ka na sa part ng you are knowledgeable enough, tapos you are in the investment or investor knowledge. So, yung patience is sobrang napakahalaga niyan. And hindi ka na sobrang naghahabol, no? Kasi if you know how to market works and paano ka sasabay, hindi mo napipilitin na sumabay hindi mo napipilitin na pumasok na hindi talaga sa tingin mo yung probability is sobrang baba.
So, ang main objective natin or goal natin in the market is to become more uh, confidence. At the same time, nabibuild natin yung probability na mapataas natin. So, sabi ko nga, we have 4 pillars in this course or program where we are talking about the how important is the sentiment. Okay, number 1 yan. Number 2 is the fundamentals. Number 3 is the intermarket. And number 4 is our technical analysis. So, kung ikaw is nandun ka pa lang sa isa, no, number 1 lang or isa lang yung ginagamit mo or focus yung madalas na tinuturo sa labas is yung technical analysis. Ibig sabihin, kung i-divide mo sa apat yung probability mo to 100%, so yung pinanghahawakan mo lang ngayon ay 25%, no? So, meron tayong another 3, which is the fundamentals, intermarket, and then sentiment, where you can add para mas mapataas yung probability natin. Trading is a game of probability. Yun yung pinaniniwalaan ko. So, yung main objective natin is maunawaan yung galaw ng market, paano ito gagalaw in the future, and paano tayo sasabay. Hindi natin kailangang magmadali. Kasi pag, ito yung pinaka sa akin, no, lagi kong sinasabi to. The more na nagmamadali tayo, yung process, dun naman mas tumatagal. Okay? Yun yung pinaka magiging, natin. Tandaan nyo yun lagi. The more na nagmamadali ka, the more na mas lalo kang tumatagal. Sample, gusto mong kumita agad ng ganito, ganyan, tapos hindi ka pa talaga fully established, hindi ka pa talaga fully knowledgeable, hindi mo talaga alam kung ano yung ginagawa mo. Then, eventually, came to the point, you make a profit for now, tapos short period lang, tapos eventually nangyari, drop na naman, back to zero ka na naman. Unlike, nag-scale ka lang, no? Nag-start ka sa ganitong knowledge, tapos tumaas ng tumaas and tumaas. So, hanggang nag-scale up ka, tapos kaya mo nang i-handle yung matataas or malaking fund. So, I hope, dun sa mga enrolled sa ating program, nag-i-enjoy and natututo. So, tanongin nga natin sila. So, yung ating mga participants. So, participants natin or let me ask you this simple question. CFX, what is your profession? Awo. Ayun. Ay sumagot. Pwede kayong mag-unmute or pwede kayong mag-type, no, kung sa mga participant natin. So, gusto lang marinig kung nandyan pa talaga kayo. Gusto kong makita. Ano na ba talaga yung pinanghahawakan ninyo kung paano kayo nagsimula, paano kayo nagko-continue sa ganitong process of learning. So, I hope pag-enjoy kayo, no? Okay, so let me ask some people, no, sa batch 4. So, kaka-receive lang nila ng first session kahapon. How was the experience? Or, ayan, tinungin natin si Sir Albert. Ayan, kamustahin natin. Natapos mo na ba yung first session? Nandiyan ba siya? Hello? Sir Albert? Sir Albert? Nabubulil pati ako. Ryan, Ayun. good evening, Coach. Good Hindi ko evening. mahanap yung unmute. Wala pa, Coach. Kaka-ano ko lang kaka-receive ko lang din ng ano, pero hindi ko pa napapanood kasi gawa ng ano. Kakauwi ko lang din sa bahay ngayong gabi, kaya baka bukas ko po mag-start sa session 1. Okay. Bukas pa. Sige, Bukas pa sige. po, pahinga muna. Oo nga. Opo. Baka walang ma-absorb eh. Hindi naman po. Ano man na, siguro makikinig muna ako sa ano ngayon sa market overview. Okay. So, tanungin natin, sino ba yung ating batch 3 dito? Andito din si Sir Roger. Sir Roger, ayan, pwede po kayo mag-unmute, no? Kamusta yung experience ninyo? Yes sir, good evening. Batch 4 po ako sir. Mm-hmm. Yes lang naman po.
Hindi pa naman ako actually start yung sa ano sir, yung pagtitrade ng live as far as CFX is concerned. So sisimulan ko lang kung matapos itong session natin sa 4 pillars para ano ko talaga yung knowledge ko. So mag-focus lang ako sa knowledge ko na galing sa CFX sa isang broker. Kasi meron akong existing broker ngayon. Pero na-withdraw na rin kasi yung profit. Tapos binawi din yung trading bonus at trading na binigay sir. Trading fund. And then, gaya ng sinabi ko kanina, hanggang lang po muna ako sa session 1, sir. Hanggang doon sa risk off markets. So, hindi ko na tinuloy doon sa how to install currency strength meter kasi nga yung computer ko tsaka yung laptop ko, old version. Mm-mm. So, hindi niya kayang i-install yung MP4 tsaka MP5. Kaya hanggang doon na lang muna ako kagabi. Yun po. Ayun, sige. Basta, pag meron kayong mga concern regarding for those mga ganyang technicalities, mag-message lang po kayo dun sa group natin para ma-address po natin. Okay? So, let's Yes, call sir. naman Thank sa you. ating batch 3, no? So, tawag tayo dito, Sir Anjun. Pwede nating, kumusta na yung trading process? Nandiyan ka ba? Kamusta na? Nandiyan ba siya? Nawala. Nawala. Si ano na lang muna, Sir Juni. Ayan, tawagan natin, Sir Juni. Kamusta? Good evening, Coach. Tumakbo yata si kaklase ko. Tumakbo. May nata signal. Na bumalik. Andiyan na ba? Ayan na. Ikaw muna. Wait, Anjon, ikaw tinatawag. Hello, Bakit ka Coach. umalis? Ayan, sige po, Sir Roger. Ayun, si Sir Mahirap Anjon kasi nandyan na. sa bukid ko. O, sige, ikaw na muna. Pumalawala yung signal ko. Okay lang naman, Coach. Wala nga sa pag-journal pa ako, Coach. Hinihirapan ako sa pang mga entry doon. Hindi ko alam kung anong paglalagay ko sa mga part na yon. Kaya doon ako inaral ko pa, Coach. Kaya yung last ngayon a week yung mga entry ko lang yun kanang on hold hindi ako hindi ako nag-entry ng bago kasi baka marami na akong ma-miss na dapat ilagay sa journal ko. Pero so far maganda naman. Okay naman yung yung demo ko. Mahaba Kaya na, lang on hold sila. mahaba na ang PC mo Tagal na. Ilang days na yan? Mahaba na yun, Coach. Ilang days na? Tagal na, Coach. Ano na? 2 weeks na ba? Malapit na mag-isang buwan yun. 3 weeks na Grabe, yata. Tagal Yun. na. Grabe. Malaki na yun. Malaki ng profit nun. Malaki na rin. Please. Hindi nga inabot nung may nag-liquidity nung nakaraan, hindi na inabot kasi malayo na kasi yung hindi din yung pag-adjust ko ng trailing stop hindi din nakadikit sa yung ni-adjust ko na medyo malayo kasi hindi kasi kaya wala akong bagong entry. Apat lang yun na running. 4 na. So, at least na yan. Yung confidence level mo, kamusta? After, ilang buwan mo na pala sa program? Ano na, Coach? 3 months na. 3 months na, no? Kamusta yung confidence mo ngayon? Mas tumaas na ba? Iba talaga, Coach. Iba?
Oo, coach, mas ano talaga tataas pala yung confidence mo kapag alam mo yung narrative ng isang currency na kahit pidyong umatras man siya, alam mo ano lang yan, kanang pullback lang yan. Hindi yan bababa talaga. Hindi yan bababa kasi base sa scoring sa mga pinag-aralan natin hindi talaga siya kasi Ah, malakas pa siya na currency, hindi siya basta-basta mag-reverse. anong Iba din session ka na talaga pala? basta. Ano pa lang coach? Ano ba yun? Session session 3 pa ata yun coach? Season 3. Nagpasa ka na ng journal mo? Pang session 3. Oh, kasi Di ko pa nakita yung assignment hindi mo pa coach eh. Yun nga yun pa lang yung pinubuno. Oh, yun ang binubuno ko coach kasi Mm. yung sa bagong journal kasi yun? Hirap pa akong mag-navigate doon. Yun ang Okay. inaral ko. Mm. Actually, Pag matapos magkakaroon ko tayo yun, ng baka yung mapasa third ko na rin. sessions natin na Kasi, live. Yan yung pag-uusapan natin. Yan yung pinaka main topic natin. So, sa live stream kasi natin, hindi ko siya totally na-discuss pa paano talaga yung step by mm, step. So, yung pinaka main topic natin ng session 3 live session, sa batch 3 yan yung natin, topic. Pero ngayon, at least ngayon, no, ano yung difference between before and mm. now is, kami naman sasabi natin na malayo pa, pero malayo na, no? Oo, coach. Iba talaga yung program natin. Kaya talagang baguhin yung pagtitrade. May malaking impact talaga siya. Congratulations for that and keep it Kasi up. Mm. organize kasi yung natin program. Medyo kaya talaga siyang sundan. May pagbabago talaga, coach. Magkakaroon talaga ng impact. That's good, no? That's good. Congratulations Salamat for din that. po, coach. And keep it up. Sunod, ano na yan? Withdrawal ng kasunod. Mas masarap na part eh. Sa- Sana nga, coach. Hindi yan, yan. Matutupad yan. Maka-live. Sige yan. Sunod nating gabi. Tawagin ni Sir Juni. Ayan, Sir Juni. Salamat, coach. Thank you so much po. Good evening, Coach. Pwede bang same na lang ako ni Copy-paste na lang din. Copy-paste na lang. Nasabi na yata lahat ng kaklase ko. Dapat pala nauna ka, no? Actually, yan nga, Coach. Same nga, yun nga. Yung level ng confidence na sinasabi nyo, yun yung na-build up na namin dito sa batch 3. Nung nakaraan, di ba, dun nga sa GC natin, nagpapakita na tayo ng mga sample profit natin na yung dahil dun sa natutunan natin dun sa CFX, 'di ba, talagang may result dun sa ginagawa natin. Si Mate Anjo nakakapag-hold na napakatagal sa 1,000 pips na yata yun eh. 'Di ba? Malaki na yata yung pera niya. So yun nga, coach, rin talaga. Yun. Na tawag dito, yung procedural, yung talagang systematic nga. So, yun lang ang susundin lang natin. So, dito, parang alam na natin kung anong gagawin dun sa mga entry, sa mga pagmo-monitor, observation. So, more on observation na lang talaga kapag natutunan na natin yung course eh. Tapos, practice, practice, and practice din. Yun, para mas lalong mas lumapit dun talaga na laging maging profitable sa dulo. So, yun lang naman, coach. So, halos nasabi naman ni Mate Anjon eh. Baka may dadagdag pa yata. Prepare ka lang, no? Mamaya, ikaw yung magpe-present sa market overview mo. Sige po, coach. Tingnan ko po. Okay, sige. Tawagan din natin si Sir Eric, no? Sa batch 3 natin. Kamustahin natin yung progress niya. Sir Eric, how are you? Na-excite ako pag nag-meet and greet tayo tapos personal training. Na-excite din ako dun. It will happen soon, no? Evening. Ayun, good evening po. Magandang gabi po sa inyong lahat. So same
Copy-paste ko na rin po yung kay Adrian at kay Johnny. Parehas tayo, mate. Batch 3 nagkakaisa. Parang isang pusod lang yung batch 3 ah. Actually po, yun nga po yung confidence level, yung pag-start ko po kasi ang lagi ko pong ginagamit is yung yung profit ratio lang. Tapos nakita ko yung trade nila Johnny sa ni Anjun. Sabi ko, nag-hold sila. Subukan ko kaya. Yun, doon na yung nakapag-ano na ako ng ilang days na trade. Pwede nga. Pag susundin lang talaga yung procedure na tinuro lahat ni coach, talagang magpo-profit. Kasi po minsan po kahit sa itong ang tawag itong demo, minsan nakakalimutan ko, kala ko yung demo live. Kaya minsan kinakabahan ako tapos ma-remember ko na demo nga pala ito, no? Pero kahit sa demo po medyo na rin, confident na rin kasi pag susundin lang talaga, andun naman lahat ng mga tools na ginagamit. Organize nga, tapos may tools, meron talagang basis. Lalo na sa fundamentals. Parang yung sabi ni Anjun na, ay hindi yan. Pakipot lang yung market na yan. At taas ulit yan. Pag ganon. So far, marami parang yun nga, so far, malayo na rin pero malayo na nga. Pero ang dami pa pong bagay na kailangan matutunan. No? Saka yung confidence level, kailangan taasan pa. So, yun po. Ayun. Thank you so much and keep it up. So, ito yung yung pinaka the best time sa explore, pag-explore ng program, pag-explore ng strategy. At the same time, explore mo din yung sarili mo. So, yun yung pinakamahalaga sa lahat. Kung yung mga dating knowledge na dati mo akala mo hindi mo magagamit, yun, useful pala. So, even kahit basic lang siya, pag na-master mo kasi yun, mas magiging kapakipakinabang yun para sa'yo, sa sarili mo mismo yun. Okay, let's call on naman, no? Sa batch 5. Mag-open na yung ating batch 5, no? And meron ng kauna-unahan. So, tawagin din natin si Sir Julius. Tama ba si Sir Julius? And let's ask him kung ano yung naging reason niya, bakit siya nag-decide din na mag-enroll sa program. Ayan. Pwede po kayo mag-unmute, sir. Tanungin natin siya. Welcome po pala, no? Welcome. So, na-check ko pa lang kanina yung kanyang Pero I guess, check ko nga ulit. Nandyan ba siya? Mag-open na yung batch 5 natin. Ayun, si Sir Julius. Tama ba? Ikaw yun? Hello po, good evening, coach. Yes po, ako po. Ikaw yun. No? Sige. Narinig po ako. Oh, yes. Lang no, gusto lang namin ikaw i-welcome dito sa ating program. You are in the batch 5 na. And gusto namin malaman sa inyo na very excited na may share din namin sa iyo yung knowledge. And ikaw mismo, ano ba yung magiging expectation, ano yung purpose mo, kung bakit ka nag-enroll, ano yung naging reason nyo po? Nag-enroll kasi ako, ang pinaka number 1 ko, kaya gusto ko rin mag-enroll kasi po, gusto ko maging consistent and profitable trader. Kaya nga po nang nasabi ko po sa inyo nakaraan po nung nag-interview po kayo sa akin. Then, para mas malaman pa po yung gaya nga yung mga nabanggit kanina, yung regarding sa fundamentals at yung sentiment po at saka kung paano po gumagana yung 4 pillars na program niyo po at magkaroon ng deeper understanding regarding sa paggalaw ng mga currency. Yun lang po sa ngayon. Okay. So, hopefully marami akong matutunan. so yun yan, pinaka natin.
welcome po sa program, no? And you will be receiving emails sa mga ano, check nyo lang po lagi yung emails po ninyo kasi yung program natin is automated na yan. So, we have automation program na inattach ako dyan and dinevelop para at least even kahit away ako, meron akong ginagawa, you are monitored, no? So, most of the time, nag-check na lang ako dito sa Excel ko kung sino na yung nakapag-submit ng assignment, malalaman ko kung ano na yung progress ng bawat isa sa inyo. So, kaya from time to time, pag nakita ko na medyo sample, kinukumusta ko kayo, that is a sign that I'm seeing something about you or kung meron man kayong kailangang i-adjust, makita ko something. Then, it coming to the point na, so, darating yung time na you are required to submit your account, no, para na monitor ko. And ano na yung status ninyo or knowledge niyo in the program. So, yung main objective natin is for you na maging guided at magawa ninyo yung mga task ninyo at kung ano yung mga kailangan gawin, no, dito sa program to. Kasi ang main objective naman natin dito ay matuto kayo, ma-share ko yung knowledge sa inyo at the same time, maging profitable din kayo. Okay, and ayan, handa na ba kayo? Can you please type 5, no, for this market overview? So actually last time, ako muna yung nagpakita on how gamitin yung journal natin using our system or maging systematic tayo. And I hope yung iba na nasa batch 3 or batch 2 and batch 1 ay ma-cope up yun, no? Magamit din nila yon yung tools natin. Kasi nandun na lahat eh. Kumbaga, yun na lang yung pagkakaabalahan mo. Parang mangyari kasi dyan eh, mas mabibigyan mo ng time na mag-focus na lang dun sa journal compare sumilip ka ng sumilip sa chart. Yan yung pinaka magiging gusto kong mangyari dyan. Kasi pag every time pasilip ka ng silip ng chart, then parang nagkakaroon yan ng anxiety dun sa sarili mo. Then, ang gusto natin mangyari is mabuild mo yung confidence mo na you have the data, you have the narrative, alam mo kung ano yung mangyari sa market. Then, yung mga noise na yon, alam mo paano siya i-handle. Okay, so let's begin, no? Type 5, okay, kung ready na kayong makinig sa ating presenter. Actually, yung purpose ng Market Overview Saturday natin is for you, no? Room ito dun sa mga enrolled sa program na maipakita kayo mismo ay may share ninyo yung knowledge na natutunan niyo sa program. At the same time, ma-confirm, no, kasi kung meron ako nakita na kailangan pang improve or sabi natin kung meron pang mali na input or so on, so magbabat in ako para i-correct agad. And ito yung pinaka-room para ma-establish yung confidence level ninyo. At the same time, ma-confirm ninyo sa sarili ninyo na tama yung ginagawa ninyo. Yun yung pinaka-importante sa lahat. Okay, without further ado, so let's recall on our presenter for tonight, Sir Juni. Are you ready, Sir Juni? Okay. Good evening, Coach. Nakakakaba pala, Coach, kapag ganitong may mga nanonood. Huwag muna na silang pansinin. Sige, Coach. So, ano rin naman po, sa una nakakakaba talaga lalo dahil na first time. Pero syempre, tingin ko yung itong mga kaklase ko, itong batch, hanggang batch 5 na pala, gagawin din naman nila ito eh. Yes. Ikaw yung magiging role model ngayon. Sige po. Try ko po, Coach, yung aking share lang po ako. Sige po. Ayan. Ay, nasaan ito? Paano ba ito palitin? Okay po. Coach, nakikita na po yung screen. Yes, kita na. Okay po. So, good evening po sa lahat. So, pag po ako ay nag-ano sa market overview, yung tinitingnan ko na po yung ahead natin na yung mga possible na pwede nating pwede nating
pasukin as entry natin next week. So, nag-i-start po tayo sa currency strength. So, dito sa taas, currency strength. So, nandito naman yung mga pair natin na hahanapan natin ng tamang scoring. So, meron naman tayong sinusunod na scoring, yung positive 5 and negative 5 para dun sa mga pagpili natin ng pair. So, pagpili ng pair lagi yung mga risk currency saka yung safe haven currency. So, dito coach, nakita ko doon sa pagpili ko, walang halos pumasok doon na pair na positive 5 saka negative 5 sa average. Kasi katulad dito, si AUD positive 3.3 and JPY negative 4.9. So, ito naman pasok kaso parehas kasi siya. Tiningnan ko siya yung ano niya, yung ating H1, H4, D1. Usually coach, yung pinapractice ko sa ano is ang tinitingnan ko kapag dito na ako tumitingin, yung D1, yung day 1. Kung doon ba papasok yung aking scoring. So tiningnan ko, ang possible na tinitingnan ko ngayon yung AUD JPY. So yung AUD JPY sa D1 na ito positive 8.4 and negative 9.9. So ito yung isang ano na possible, ang ano nito is pataas. So uptrend yung isang titingnan ko dito dun sa market o dun sa chart mamaya. So yun yung possible pa lang. Then pagtingin ko po dyan, tinitingnan ko rin po yung currency heat map. So heat map natin, so ang range natin o yung criteria na tinitingnan natin dapat dito is positive, negative 0.3. Pero dito si AUD JPY kasi ay nasa positive 0.07 pa lang. So ito, i-observe ko pa po yan next week para kung ito itataas para ma-confirm na yung aking kung magkakaroon na ng momentum na buying kasi itong bias ko is buying, sa buying position ako titingin. So ito medyo mababa pa, so next week pag open ng market pwede na akong tingnan yan kung possible na tataas pa siya. Din sa sentiment, yung sa buyers and seller. So si AUD JPY dito. Ano ba yan? Yan, si AUD JPY dito sa sentiment, 7.9 lang yung buyer and 92.1 yung seller. So, mas malaki yung seller. So, kung buying ako, ina-expect ko na magkakaroon siya ng pullback para doon sa hinahanap nating criteria. So, itong ginagawa na to, is nilagay ko na rin po yan sa trading journal natin dito sa image scoring. Ito, nandito na rin siya. So para may record na rin ako dahil dati wala tong trading journal. So sa notepad lang ako naglalagay ng mga details para may balitan ako. So itong kagandahan naman ng trading journal, nandito na yung record. So babalikan ko na lang yan kapag kakailangan ko ng tingnan ulit. So yung currency pair, yung date. So, July 6 yung pagtingin ko po, coach, kanina. So, tumingin po ako kanina yan, mga 6:50 p.m. Kaninang ano. Then, time frame ko is D1, AUD. Then, nilagay ko na rin po dito yung scoring na nakita dito sa picture. Then, yun nga po, ang sentiment bias ko dyan is bullish. So pataas siya. Then, sa buyers, nilagay ko na rin po ito. Yung 7.9 ay 92.1. So, yan nga po. Ang current movement is pullback. So, yan yung isang titingnan po natin. Then, yung heat map, ito yung positive 0.07. So, yung risk on. So, RORO, yung risk on, risk off. Risk on siya. So, dito naman siya makikita. Kagandahan ng trading journal kasi may mga link na siya. Kung gusto mo ng heat map, ito. So, RORO, kiklik ko lang yan kung ano na sa net. Ayan, diretso na siya rito. So makikita mo na yan, ito, sineset up pa naman kasi tinignan ko na to, AUD JPY. So naka-risk on naman siya. So possible talaga yung bias ko is bullish. Then diretso ko na yan. After nito, nakita ko na yung sentiment analysis natin na ito is ang inaano ko na dyan is bullish. So titingnan ko ngayon yung fundamental analysis. So kagandahan din yan, dito na rin to pipil upan ko na lang and aabangan.
So yung fundamental analysis, nandito yung para dito sa base currency na AUD at yung JPY na code currency. So sa base currency na AUD, tiningnan ko yan saan? Sa isa, sa Forex Factory yata ay walang lalabas yata dyan na week hanggang next week. Check ko lang po. Yan, wala, tingnan ko lang po yung filter. AUD, JPY. So sa Forex kasi walang lumabas na news na next week. So ang isang tinitingnan ko dito, instead na i-type ko pa yan, kiniklik ko lang yung mga link, may FX book. Dito yung isa. So lalabas naman siya ulit dito. So dito sa may FX book, meron siyang news. Tingnan ko lang po yung filter. Ayan. Ay, AUD, JPY. Okay po. So, meron na po rito yung June 8, June 9 na yan. So, sa AUD, meron siyang lumabas. So, ang kinuha ko po rito yung ito, consumer confidence. Although nilagay ko na rin po yung record niyan dito sa ating journal. Dito po. Ayan. Dito sa Catalyst. So, dito meron akong nilagay dito sa nag-insert comment ako para dun sa ibang news. So, later para kung wala akong internet, pwede ko nang yan ang tingnan ko lang na mayroon palang paparating na news. So, yan yung isang basehan ko. So, nilagay ko na rito yung isa, report. Then, yung actual, wala pa naman po next week. So, yan yung isang imo-monitor din po. And yung nilagay ko na muna rito yung FME, yung image niya about to sa news. So, sa July 9, may lalabas na news. So, yan po yung aabangan. So, after wala. So, ganun din po yung gagawin dito sa JPY. So, sa JPY naman, yan, sa machineries, meron silang news. Ayan. So, meron na siya doon. Sa July 11 naman siya. So, meron siyang news lalabas doon. So, yan din yung aabangan sa July 11 para sa Japan. Kung ano po yung magiging effect niya doon sa market. So, sa ngayon po, sa fundamentals, wala pa naman tayong pero ito yung aabangan natin kung magiging maganda ba yung result niya o hindi para malaman din natin dun sa magiging trend ng market. So, next po ito ang isa, coach, alam ko na isa sa pinaka mahirap yata intindihin din sa course. Hanggang ngayon po, ay pinag-aaralan ko pa rin. Ayan, siguro dito ako hihingi ng professional advice niyo, coach, kung sakali po. So, dito naman sa intermarket na analysis. So, nandito na yung base and quote currency natin. So, automatic naman naglalagay na dyan yung scoring para meron na tayong basihan agad dyan. So, good po yun. So, titingnan po dito natin sa intermarket yung interest, GDP, inflation rate, employment. So, sa interest rate, eto, kumuha na rin po ako ng record dyan. Nag-insert na rin po ako. Nangopya po ako doon sa ginawa ninyong na naglalagay ng insert comment para meron na rin mabasa. Pero pwede naman to, yung katulad yan, meron siyang link. Kiklik lang to sa taas. Interest rate, AUD siya no? So hanapin lang dito yung AUD. Australia. Yeah. Okay. Ayan, sa Australia interest rate. So ito po yung narrative na binabasa natin na si Australia, yan, nag-retain lang siya ng cash rate, yung interest rate niya. So makikita din po yung sa tawag dito, sa graph nila na nag-maintain lang talaga sila. Bakit sila nag-maintain? Basit kasi dito sa pagkakabasa ko. Kasi yung inflation rate nito, yung inflation rate pa rin is above pa rin doon sa target range ng Australia na 2 to 3%. Kasi ang alam ko, ang inflation rate ay above sa 3, nasa 3.6 na yata, nasa 3.6 sila. So yan.
So, ibig sabihin, mataas pa rin ang interest rate. So, nilagay ko dito, hawkish. Kaya yan ang isang ano ko, hawkish siya. Then, next ako sa GDP. So, chinek ko rin yan para makita na rin po. Click ko lang po yung GDP. Australia. Saan na ba yan? Australia. GDP Australia. Ayan po. Doon sa narrative po nila, yan, nag-expand sila noong 2023. Tapos, pero upwardly revised in Q4 and coming less than the market forecast of 0.2. Ngayon, coach, yung overall kasi na ito, tinitingnan ko itong graph nila. So, mapapansin naman po natin na yung GDP growth nila is pababa. Ayan po, hanggang dito. So, ito po yung naging anuhan ko na ang ilalagay ko ngayon sa akin sa GDP ay contraction dahil pababa po siya. Then, next na po ako sa inflation. So, inflation, ganun din po. Check lang po natin inflation ng Australia. So, yun nga po. Yung, yan. Ang Australia ngayon, yung sinasabi ko kanina na 3.6 yan. Na dating 4.1. So, anong nangyari dun sa inflation rate nila? Base dun din sa graph nila, pababa. Pababa din yung kanilang inflation rate. So, nilagay ko rin po dyan contraction. Then sa employment, sa employment naman po, Australia employment. Okay. So, unemployment rates inch down. So, bumaba yung unemployment nila. So, kapag bumaba yung unemployment, meaning, yung employment tumaas. So, parang reverse siya ng unemployment. So, kaya yung sentiment ko doon sa is expansion dahil dun sa nakita ko na bumaba yung unemployment. So, ang ina-expect ko, employment. Pero, yung kasi coach, may nakita ko dito sa gilid. Ito, nandito rin yung employment rate ng Australia. Yan, nakita ko lang naman po ito. Maintain naman siya noong April and 22. Okay, yan po siya. So, nakita naman, biglang tumaas naman po siya noong March saka dito. So, overall, yung aking dahil mataas ang scoring, mataas ang interest rate, the rest naman ay ito, pababa pa lang naman si inflation. Nasa mataas pa rin naman yung niya, yung range niya. So, ang aking bias po dyan sa intermarket, sa AUD is bullish. So, malakas po si AUD. Tiningnan ko rin po, inano ko na rin po yung niya, pinagsama-sama natin, yung katulad po ng nakita ko dun sa demo nyo, pagda-live. So, nandito lahat yung inflation rate, unemployment rate, GDP growth rate, and interest rate. So, yung pagkakalagay ko doon kung contraction, hawkish, so nandito makikita naman yan. So, katulad ng yung inflation rate, sabi ko contraction, nakikita rin sa nila, pababa. Ito. So, dito pa lang makikita na natin na meron ng trend dito. So, unemployment rate, so ito, medyo hindi lang kasi nga nagme-maintain sila. Unemployment pero dito pababa. So, employment natin, medyo tataas yan. GDP growth, ayan. So, halos nagme-maintain pero kung mapapansin nyo is pababa din. And yung interest rate, yung kanina sinabi ko. So, yan po yung sa sa AUD. So, sa JPY naman po, ito coach, medyo na kahit siguro kailangan ko yung yung advice nyo dito. Ito kasi JPY yan. Tiningnan ko rin po kasi ito, yung interest rate ng JPY. Okay. Saan ba? Ito pala sa yun, ang JPY yan, unanimously maintained its key short-term interest rate of at around 0 to 0.1%. So, nag-maintain naman sila, ayan nandun sila. So, instead dati 0 kasi ang ng Japan is talagang yun ang pinaka policy nila, yung interest nila is dapat nasa
around 0 to 0.1. So nasa range naman siya, pero dito kasi ay nasa inaano ko na mataas to para sa Japan. So we expect na ang ano ko dito ay hawkish yung nilagay ko dito sa aking journal. Ito, journal. Dahil dun nga sa interest rate na mas mataas. Then yung GDP ng pag-check ko ng GDP ng Japan, GDP ng Japan. Ayan, Japan's GDP shrunk 0.5% quarter to quarter. Ayan. So, reversing upwardly revised yan. So, mapapansin po natin yung Japan ay bumaba yung kanilang GDP. So, pagbaba ng yan, kaya nilagay ko po dito is contraction. Then, dito naman po sa inflation ng Japan. Inflation ng Japan. And accelerated, tumaas. Annual inflation rate in Japan accelerated to 2.8%. Ayan, from 2.5. So, tumaas ang inflation rate ng Japan dito nung lumabas yung result ng May. So, ang nilagay ko po dyan is expansion. Then, employment ng Japan. So, papansin yung unemployment ng Japan is almost pare-pareha sila mula pa nung February. Halos yun yung nag-i-steady yung unemployment rate nila. So, yan, medyo isa sa coach, medyo yan, nalilito pa ako dyan kung ano yung ilalagay ko dyan na result. So, nilagay ko lang po yung contraction kasi tumaas base kasi dito, siyempre tumaas dito, mula rito, tumaas. So, in-expect ko mataas ang unemployment. So, mababa yung employment. So, kaya naglagay ako dito, contraction. Ngayon, naglagay po ako rito neutral sa akin kasi parang base lang naman po sa analysis ko kasi contrary kasi doon sa may scoring siya ng negative. Pero yung interest rate niya is nasa taas. So ito po yung coach na isa sa pag-aaralan ko pa o titingnan ko pa ang mabuti. And hihingi na rin po ako ng advice kung sakali man para din po malaman ng iba. Dito, kaya sabi ko bakit nag-contra, hindi katulad na nasa AUD is parehas. So kaya nasabi ko dito is bullish. Alos ang tinitingnan ko lang naman po yung mga interest rate, inflation, yan yung halos na magkasama. Yung GDP, employment, halos yan yung magkasama. So dito kasi sa scoring saka halos Actually kung titingnan ko po ito, kung magpapareha sana to, gagawin ko rin sana siyang bullish. Magiging nga lang po, na parehas bullish yung intermarket po. So ito lang po coach, isang clarification na rin po siguro mamaya para po maano. Then nilagay ko na rin po dito yung magbabat in na ako bago tayo mag-proceed. Ay, sige po. So balikan natin yung unemployment, no? Doon tayo magsimula sa unemployment. So yun kasi yung nilagay kong data na kailangan natin sa journal instead yung employment rate. So mas malaking impact kasi yung unemployment, mas madaling i-analyze if kumbaga pag lumataas kasi yung unemployment sa isang economy, mabilis mong ma-identify if nasa contraction siya or nag-i-expand. Saka percentage na lang yung kinukuha natin dyan. Unlike dito din sa NFP kasi, katulad ng NFP sa US, is numbers. Kumbaga, in quality itself, mas kukunin natin yung average na lang na ma-identify natin yung mga volume na yon para malaman natin, mabilis nating ma-identify. Kasi pag nag-check tayo ng employment, thousands of numbers yung babasahin natin dyan kung anong sector yon, di ba? So, unlike dito sa unemployment rate kasi, once na tumataas yan, mabilis nating ma-identify na weak yung isang currency or yung isang economy. Pero pag bumababa naman yan, percentage yan, automatically, mabilis na nating ma-identify yung quality nung
employment change nila and nagre-reflect yan sa GDP. And then, papunta tayo dun sa interest rate ng Japan. Japan kasi is, na-mention ko din na ito last time, Japan is the number one or siya sa top na debtor, nagpapautang sa buong mundo. No? So, pag nagtaas sila ng interest rate, is magiging affected yan yung mga nangungutang sa kanila. So, pag nagtaas din sila ng interest rate, then apektado din yung GDP nila. Yun yung pinaka nag-reflect niya kung nakita mo dun sa ano mo ngayon, intermarket is naka-contraction yung GDP nila because of the interest rate hike nila. So, may hirapan mag-expand yung isang economy pag nagkakaroon sila ng interest hike, no? So, pag nagbaba naman ng interest rate, yung isang economy, they're looking forward to expand. So, dapat, pag nagbaba ng interest rate yung isang economy, sa mga next couple of months yan or sa next quarter ng GDP nila, expected na dapat mag-grow. Pero pag hindi yun nag-grow, magkakaroon yan ng recession. Okay? Pag hindi pa rin siya nag-grow at nagbaba pa rin sila ng interest rate, pupunta yan sa depression. Okay? Just like happened, kung i-check mo, no, previous, bumalik ka na sa interest rate ng kahit saan dyan, no? Or tingnan mo sa AUD. Punta ka sa AUD. So, or para na lang makarelate tayo, no? Para mas mabilis nating ma-relate. Tanapin mo yung Philippines. 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 Meron ba dito, coach? Di ko pa tinitingnan, coach, kasi puro yata crop yung nandun eh. Tumalis ka dito sa G20. Punta ka sa World. Yan. Sorry po. Sa World. Ayan. World. Pag G20 kasi, yun yung top 20 na progresibong bansa sa buong mundo. So, hanapin mo yung Philippines yan. Nasa third world country tayo. Philippines. Okay. Sa baba po ba yun, coach? Control find mo. Control F. Tapos i-type mo na lang. Yan. Lalabas na yan. So, punta ka ng 2019 to 2020, no? So, punta ka sa GDP. GDP pa, coach. I-compare mo na lang. Punta ka ng compare mo na lang sa GDP. Philippines GDP. Yan, GDP growth. Tapos yung inflation. Yan, kahit yung tatlo muna. Punta ka dito sa max. Pindutin mo yung max. Sorry po. Ayan, max. So, punta ka hanapin mo yung 2019. Tingnan mo lang yung muna, 5 years o 10 years. Tingnan mo yung 10 years lang. Nakita mo lang yan, 2019. So, tingnan mo yung interest rate, no? Yung blue. So, itutok mo dun sa 2019, no? Mataas pa yung interest rate natin, 4.5. Pagdating ng 2021, ilan na? 2 na lang. Okay, pansinin mo yung inflation noong 2019. Yung, anong kulay yung inflation? Red po. Yung red. So, bumaba siya, di ba? Okay? So, nag-dip siya. So, yan yung sign ng nagbaba na ng interest rate. So, expectedly, dapat tataas agad yung inflation. Pero, hindi siya nangyari. Nag-maintain lang siya ng 2020 to 2022. So, kung mapapansin ninyo, nitong 2023 lang yung recovery ng inflation. Tingnan mo. Ayan, tumaas na siya ng 2022. Yun na yung recovery period natin. So, yung growth, yung GDP growth natin, tingnan niya, yung 20, sobrang bumaba siya. Dito, coach. Yes. Ano yung dip niya? Mabot siya ng ilang percent yan. Pindutin mo tong sige, okay na yan. So, yan yung pinaka laro nung intermarket. So, etong area na to kung saan tayo nakikita nyo, yan yung COVID. Tandaan nyo ba? Dati sa pandemic. April 2020, March yung nag-start. 2019 ata yun, 2019. So, yung pinaka, talaga, ramdam na natin yung pinaka-pandemic, 2020 talaga. Saka kung mapapansin ninyo, ayan, yung GDP growth sobrang bumaba.
Okay? Then, pagdating ng 2021, nagkaroon na siya ng growth. 2021, nag-continuous na siya. Up until now, no? Nagkakaroon pa rin tayo. Kumbaga, ang current cycle natin ngayon is nasa expansion na tayo. Yung 2022 to 2023, yun yung recovery. Okay? Itong part ng 2024, yan na yung nag-expand tayo. Kaya kung mapapansin niyo, ang daming opportunity ngayon, no? Dito sa Pilipinas in terms of sa infrastructure, yan, ang daming lumalabas, di ba? Or even kahit nga during kay Duterte, kaya ito nagkaroon ng magandang growth because of doon sa mga ginawa niya, di ba? In terms of infrastructure. So even kahit COVID, yan yung niya, naranasan natin. Nakaramdam pa rin tayo ng growth, no, dito sa part na to. Pero kung check mo yung unemployment natin, i-compare mo din yung unemployment. Okay, so ngayon inaaral natin pati yung natin sa bansa natin, di ba? So dito sa part na to, yung itim, yung unemployment, tingnan nyo ng 2020. Sobrang dami. So yan, average na yan 2.3. So kung meron tayong 100 million tao sa buong mundo, so 2.3 nun ay walang trabaho. Nadagdag yun, no, sa walang trabaho during that period. So malaki yun. So nasa 2 million yung wala. Sabihin natin ganun yung average niya, di ba? So dito sa part na to, sobrang halaga. Hindi pala, no, 16%, 17% pala, sorry, yung unemployment kasi nasa baba pala. So ibig sabihin 17 million yung nawalan ng trabaho during that period ng COVID. So ngayon, kung mapapansin niyo, pababa yung rate ng unemployment. Ibig sabihin niyan, tumataas na yung employment. So, kaya nagkakaroon tayo ng expansion ngayon. Nararamdaman natin yun to the use of this indicator ng unemployment, GDP, and then sa interest rate. Kung titignan natin yung current interest rate natin ngayon is magkano? Yung current is yung blue, 6.5 mataas. So, ang pinaka-mandate na nila ngayon ay labanan yung inflation. Kasi kung titignan natin, tumaas yung inflation way back 2023. Ito na yung part ng willing nang gumastos yung mga tao kasi kumbaga na-lift na yung pandemic, yung kumbaga pwede ka nang lumabas. Kasi dati magtatatlong taon din na hindi tayo pwede pumunta sa mall, hindi tayo pwedeng gumastos, hindi tayo may pera tayo, no, marami tayong naipon during that period. So, ito yung 2023. Kaya tumataas yung inflation kasi sobrang dami na yung demand. Then, hindi na kayang i-support nung supply, kaya tumataas yung presyo. Yan na yung epekto ng inflation. So, ngayon, ang ginawa ng Central Bank ng Pilipinas ay taasan yung interest rate, no, para malabanan itong inflation. So, kung makita ninyo, way back 2023, tumaas yung interest rate natin. Tingnan mo. From 2, no? So, yung 2, yan, paunti-unti. Kasi tumataas yung inflation Ayan na. 1.9. Hindi. 4. Mag-start sila nag-increase ng 4. 4, yan. 5. 4, para. Ayan. So, up until now, considered pa rin as fighting inflation sila. So, ang mandate ng Central Bank ng Pilipinas, inflation nila, ang target nila ay, tanapin natin. Okay. Asan na? Ito bang 2 to 4? Yan, 2 to 4 yung target nila. And ilan na lang ngayon yung inflation? So, ngayon, 3.9 na. So, malapit na silang mag-cut ng interest rate. Soon, very soon na yon. So, mangyari na naman dyan, mangyari sa pera ng Pilipinas, bababa na naman yan. Mag-week. Bababa na interest. Ngayon, ang kaibahan kasi sa atin from other countries, parang wala tayong palag Tumaas man o bumaba yung interest rate natin. Hindi natin ma-covered or malabanan agad-agad yung presyo ng dollar because nakarely tayo dun sa, kumbaga in terms of export or import, nakarely tayo sa mga ibang bansa. So kung tumaas ng interest rate yung ibang bansa and
and so on and so forth, apektado lahat tayo dito sa Pilipinas. Ramdam agad natin yun. Kaya katulad nung nagkaroon ng war sa Ukraine, yung taas ng inflation, grabe yun. Tumagdag pa yung yung gasoline, sobrang mahal. So, this is a simple or basic kaya tayo pumunta sa Pilipinas because gusto kong maipakita sa inyo paano ba talaga dapat binabasa yung ganito. Kasi tayo, even kahit sino sa atin siguro, hindi naman tayo or nagtitrade tayo na pero wala tayong pakialam sa Pilipinas. Kasi dollars nga yung pinag-uusapan natin. So, gusto ko na since nalaman nyo na yung intermarket, at least maging aware kayo na marami pang opportunity na pwede kayong ma-diversify pag natutunan nyo to. Kasi pwede kayong pag nalalaman nyo to, no, magbubukas sa inyo yung stocks. Pwede kayong mag-invest or mag-diversify sa stocks dito sa Pinas. Nagets nyo? And sana nagets nyo. Buwan naman ng konti, coach. Okay, sige, continue. So, yun nga po. So, yun, coach. Coach, tanungin ko, para siguro ano bang magandang bias natin dito ngayon sa Japan? Ayun nga, hindi ko pa lang ito nasagot itong interest rate ng Japan. No? So, si interest rate kasi ng Japan is magkaiba yan compared to other interest rate. No? So, pag tumataas kasi ng interest rate si Japan, sabi ko nga kanina, maapektuhan yung mga nangungutang sa kanila. Pwedeng mag-pull out yung ibang kadil nila or meron pang ibang reason, no, bukod sa pagtaas. Kabaliktaran kasi siya, di ba? Instead na lumakas yung currency nila, humina. Okay. Ito pala yun, coach. Yes, kabaliktaran yan. Kasi pag tumataas yung interest rate nila, ay apektado yung mga nangungutang sa kanila. Okay po, coach. Sige, copy po. Kasi kung imaginein mo, no, ikaw as a creditor or nangungutang ka, saan ka mas mangungutang, di ba? Dati Mas mababa. negative sila, no? Sa loob ng 17 years, negative 10% sila. Kumbaga, ikaw nangungutang sa kanila, binibigyan ka pa nila ng commission. Parang ganun yung magiging impact ng credit mo. Kasi yung negative interest sa kanila, yung interest sa kanila ay negative 10 for the past 17 years. So, ngayon lang sila nag-decide. So, punta ka doon sa intermarket ulit. Intermarket po dito po, coach. Fundamentals. Hindi yan. Punta ka doon sa interest rate ng Japan. Ito po. Tapos, punta ka sa MAX. Ayan. Makikita mo dyan. Anong taon? 2017 nata yan. I guess. Tama ba? Ayun, Ito po negative. siya, negative. Negative sa 2017 nga. Okay. So, dun sa previous pa. Kasi, naglalaro sila sa 0. Ayan nga, 2016 na. 6 ata yan yung last kong So, hindi na. Taas na yan. Ito, nag-0 ulit si coach. Diba? So, yung impact na yan. So, kung babalikan mo din, no, tignan mo ulit yung cycle ng nila. Tawag nito. Punta ka ngayon i-compare mo siya sa medyo mas malalim na yun eh. Saka na lang siguro. Baka mas lalo kayo mahilo. Ito muna, coach. Baka mamaya. Saka na. Basta ganun na lang muna yung idea, no? Pag tumataas ng interest rate si Japan, mas kabaliktaran yan. Instead na lumakas sila, humihina. Okay po. Yun, coach. Yun. Nasagot din yung isa. Kasi yun nga po, nagugulo talaga ako, coach, kasi nung nakaraan, meron din tayong tinitingnan din kasi dyan, yung CAD JPY nga. So pinag-aaralan ko rin po kasi nung nakaraan yan, pero yun yan, hindi ako makapag-decide kasi nalilito pa ako doon. So yun pala yun, isa niya. Yes, okay, yun. Okay, so hopefully it's clear. Yes, coach, sana po makakuha na. Sige po. So, yun naman po. Coach, tuloy ko po ba? Sige, continue. Okay po. Nasa technical ka na, no? Ano po, coach? Nasa technical ka na? Apo, technical na po ako. So, sa technical, ito na yung paborito ng lahat
na titingnan natin yun. Dahil since nakakita na tayo dito ng mga sentiments, punda, intermarket. So, doon pa lang po ako tumitingin ng chart dito sa technical. Kung ito ba ay may possible na maging entry. So, pagtingin ko po sa chart ng AUDJPY, so ito po siya. So sa ngayon po kasi, wala pa po akong makitang possible na entries dito sa chart. So since naka-market close din po ngayon. So pero ang aabangan ko nga po based doon sa mga nakuha ko pong mga data is buying position po ako dito. Ihintayin ko na lang po na magkaroon tayo ng demand, magkaroon ng imbalance, magkaroon ng resistance, retracement, and break of structure. Yung po yung isa doon sa chine-checkan natin dito kung meron na bang supply and demand, meron na ba dyan, may imbalance na ba, may break of structure, support and resistance, then yung paglalatag natin ng PIBO. So sa ngayon po coach, wala pa yan. Yan yung nitong pag-open ng market, yan yung titingnan ko rin, yung observe para kung may possible na entry. Okay. May nakita akong SL ang lalim na ang taas na ng SL mo. Yes coach, parehas po. Pakita ko na lang po. Actually Nasaan na coach, yan? June 26 po yan. June 26 din. Halos kasabay tayo ng isang entry ko yan Baka po coach. Okay, kasabay nga yan. Parehas tayo. Opo, ito po yun dito. 200 pips na ata yan 198 po. Nasa 200 pips. 200 pips na. So, paano ba lakihan? Actually, kung yung reversal nung last May niya, maraming opportunity pa doon Pwede kang siguro nung time na nag-post na ako, sa nyo lang na-realize yung mga kailangang i-consider. Tama ba? Yung nakaraan po coach, dami yung entry, yun yung tinitingnan ko kung ano po yung mga entry niya doon. So, wag lang kayo mag-copy paste mag-gather kayo ng data ng sarili nyo para at least ma-compare ninyo yung mga succeeding trades niyo in the future. Yes coach, yun nga po. Kasi katulad nga po nung nakaraan, di ba sa GC ba yun? Yung ka-JPY, ka-JPY. Meron po kasing may nag-entry po yata rito sa area. Ako kasi hindi ako nag-entry. Yung nakita ko po sa may nag-entry. Hindi ako nag-entry kasi nga po, yun yung pinag-aaralan ko noong nakaraan. Ayan, ka-JPY saka ka-CHF. Sabi ko parang alanganin ako dito sa mag-entry. Yun yung isa na nabuboost ko nga coach na. Sabi ko nga, kasi baka obserbahan ko kung tama ba yung ginagawa ko kasi yun yung magbuboost ng confidence sa akin na mag-trade kung saan ako sa palagay kong komportable. Kung hindi po ako komportable kasi hindi po ako mag-entry. Kahit sabihin ko na merong possible, kung hindi naman ako komportable, hindi ko pinapasok. Yun yung isa sa natutunan ko na huwag lang pasok ka ng pasok. Gusto mo lang makapag-entry. Later on, baka magsisi ka naman kasi hindi naman napag-aralan mo. Kung katulad ko po, nalilito pa, kung meron pa akong kalituhan doon sa entry ko, hindi ko po pinapasok yun. Yun yung isa sa natutunan ko talaga sa CFX na maging patient ka lang. Pag-aralan mo lang mabuti yung mga tinuturo sa'yo, sundan nyo lang yung process. Saka, yun nga, trust the process nga, di ba coach? Kaya, yun. Inobserbahan ko lang po yan yung sa akin. So, hinayaan ko lang po muna. Hindi ko na rin po yan natuloy yata. Pag ganun observation, nag-observe kayo, always gather the data pa rin. Opo. Kung ano man yung nakita nyo in the market, scoring, charting before and after in the market and so on. Kasi magiging data nyo na yan in the future. Yes, kasi yun po. Meron naman po ako nung naumpisaan kasi katulad CHF. CHF po kasi yung bala ko talagang pasukin. So naglagay na rin naman po ako dito. Mga data ko. So sabi ko, teka, parehas yata ito Bakit ganon? Sabi ko, teka, parang doon ka nagalangan sa intermarket, no? Parehas. Opo.
po eh. Sabi ko, ayoko yata kasi nalilito na ako rito. Kaya nag-observe na lang po ako, coach. So, yun yung importance na meron kang data. You know, how the market possibly work or ano yung magiging momentum niya. Kung parehas dovish yan, syempre, paano ka papapasok dyan? No? Ang pinaka magiging next, ano mo na dyan, if pag nagkaroon ng dovish parehas kasi, ang next kasi dyan, titignan mo na yung growth, yung GDP. Kasi yun na yung maglalaban eh. Yung GDP ba nito, lumalakas, or yung isa, no, pababa pa rin. Yun yung kailangan mong maunawaan sa narrative reading o narrative analysis. Yan nga, coach. Katulad nga, coach, share ko na rin po yung isang entry ko nga na AUDCHF, yung katulad na nakaraan na ano. So may naiwan pa kasi ko doon, yung na-trigger naman, share ko, na-trigger naman talaga yun, yung na-loss kasi nagkaroon ng NFP. And ito rin yung sabi nga, invalid to invalid entry. Ito yung coach. So nag-observe na, so sa susunod, di ko na talaga hindi na ako mag-e-entry ng ganyan. Actually, gusto ko rin i-share to kasi baka ma-encounter na rin po ng iba. Kung sakali po yan. Hindi po masyadong nasunod kasi ito ay nagkaroon, kasi ito news kasi ito eh. So, tinignan ko, then bigla na rin itong bumagsak. Pero yun, dito ako nag-GP3 kasi. Dito. So, nakita ko lang po na pagpasok ko, then yun na, nag-range na rito. Yun yung binabasa ko, bumababa na yung scoring. Yun na yung sabi ko, delikado lang. Kaso, dahil okay lang naman sa akin ng observation coach kasi yung namang sinusunod ko naman yung katulad dito, ito yung SL ko dito sa area na to sa below ng demand. Minimal lang, yung hindi masyadong masakit. Yes po, kaya sabi ko, tingnan ko na lang po muna yung yung magiging result pag-aanan ko. Then ito kasi yung nagkaroon ng NFP. Yan. Ito yung nag-trigger ng Then ito yung first ko, andito yung trailing stop loss ko. Nilagay ko hindi pa inabot, no? Hindi po inabot. Kaya ongoing pa siya. Running ngayon, pa rin. Running. Pero yun nga po, coach, i-close ko na rin po yan kasi nga nagkaroon mga po ng possible na magkaroon na ng reversal dito. And parang sa bagong intermarket po ng AUD is parang bababa siya eh. Kaya sabi ko, i-close ko na lang to. Itong entry para makakuha na rin ng profit. Then hanap na lang ako ng new opportunity. Hanapin ko na lang ulit. Then review na lang po ulit ng mga data. So at least meron na rin po akong profit ko sa kanya. Andito po siya. Medyo mataas din po yan. Ilang pips na yan? Tingnan ko lang po. Ay, nasa kabila Diyan sa area na yan. 52 coach. Natin. So, 150. Dito, medyo mababa na pala rito. 150. Tatlo. Opo. Parang ganito. 46 to yun. Dito, 42. Nasa average 120 pips. Opo, yan. So, bala ko na rin po yan pagka i-close ko na rin po yan. Parang take profit na lang po ako. Then, pasok na lang po ako ng hanap na lang po ako ng new entry. Yun yung isa. Okay, that's good. Okay. So, yun naman coach. Sa dulo may trading setup dyan, yung exit plan. Punta ka doon. Dito po. Nakita mo naman yun, no? Opo. Kasi na ba? Layo. Yan. Pili ka lang doon kung ano yung magiging exit plan mo. Ayan po. Dito kasi ito yun, AUD section. Nilagay ko na rin po. Take profit na. Take profit na lang po. Exit na kasi talaga. ang una niyan, trail stop eh. Yan, nakita niyo naman po coach, yung SL ko nandun na sa taas. Pero nitong pag-review ko nga po, magte-take profit na lang po ako. Okay, that's good. Ano ko na lang po yun. Parang, yun nga, alam ko na niyo na rin po sa live to eh. Kasi ito po yung final eh. Kung magdadagdag pa po yata kayo ng additional na na column bus coach kung para doon sa additional. Pero okay na rin po ito. Nilagay ko lang po ito na kasi gusto ko makita na yung pinaka-final na mangyayari. Kaya ito yung pinaka. Okay.
So, yun lang naman po, coach. So, yun po yung babantayan ko. Then, next week din po, tingnan ko na lang po yung possible na kung magbabago ba yung scoring. So, lagi naman po sa scoring tayo muna titingin para makakita tayo ng pair. Then, sunod na po. Sunod-sunod naman po yung ano. Kaya kagandahan nito, instead na mga gano'n, ano pa doon sa mga data, ito, maganda tong trading journal na rin dahil nga nandito na yung record. So, yun lang naman po, coach, para dun sa aking overview. Okay. So, sa trading plan, patingin ng trading plan mo. Ay, trading plan. Hindi ko pa po yata nilagay. Yung pa na-explore yun. Patingin. Hindi, May mga meron changes na po na tayo ako dun eh. meron ako, kasi ito po yung bagong ano, coach eh. Tawag dito, yung journal, 6.1. Yung Ayan. Tingnan mo nga ito dyan. trading plan ko po kasi yan. Ito yung talaga yung 55. Yung una ko kasi ito 55, yung AUDCH. Mm. So 3, naglagay po ako ng 3 entries. So lumabas po na lot size 0.02. Kaya yung nilagay ko doon is 0.02. Nandito siya. Okay. Tatatlo. So yan din po Okay yung na, sinunod okay na ko tayo na. dun sa journal, no? Wala na tayong ano dyan. Yes, coach, Concern. okay na okay po. Opo. Okay. Naayos naman po na yun sa ano. Okay. So yan po, nandito naman po siya. So kadalasan po talaga alas 6 po kasi ako nag-check na. Yun lang po kasi yung time ko na ma-check na sa trading. Okay. Yung result, coach, hindi ko pa po rin nailalagay kasi hintayin ko lang po yung sa email din. And para mailagay ko yung sa results. Patingin nga nung yearly. Dito pala. Patingin yung yearly ano. Ay, yearly. Nasaan na yan? Saan ba yun? Sa trading plan. Punta kang trading plan. Ito, coach, iba trading plan. Punta ka dito sa gilid. Sa side dun sa ano. Kanan po ba? Oo. Ayan. Papress nga na yung yearly trading plan. Ano nga to? Ayun, coach, hindi ko rin yan saan. Okay. Ito na yung compounding. Ay ba to? Patingin niya. Hindi. Iba pala to. Yung yearly to. Yung isang buong taon na yan eh. Ano yung goal and objective mo. And then yung visualization yan yung run mo ng isang buong taon. Sige. Saka explain ko na lang yan din soon. Hindi mo pa siguro na alam gamitin eh. Ito po hindi, coach. Pero dito sa goals, coach, yan. Medyo Goals okay na? Oh, nice. So, lagay-lagay lang po ako dyan. 5 years target. Yan po. So, nandito naman po. Dito, ganun din po. Sinundan ko lang naman po yung target. So, okay naman na po ako dyan sa goals. Okay. So, congratulations for your wonderful market overview, and hopefully yung iba makasunod or masubaybayan or tignan din natin. And kung meron kayong mga na-encounter na mga errors and issues, don't hesitate to send a message in the group para at least ma-address natin agad. Okay, maraming salamat. Bigyan natin si Sir Johnny ng mas garbong palakpakan. Tahimik na palakpak. Tahimik na palakpak. Paano yun? Paano yung tahimik na palakpak? Dito siguro sa paano ba magpalakpak dito? Palakpakan. Ayan. Ito, palakpak tayo. Congratulations. Ayan. Galing. Thank you po, thank you. So, maraming salamat. And yung result naman nakita na natin yan sa history na yan Tapos, papasok na yan. Ang sunod niyan, pag nag-live, papasok na yan sa sa bangko. Gusto niya ba yun? Ganun. Ayan. So, meron bang tanong regarding dun sa ating market overview next week? So, next week, as of today, wala pang nakita magandang opportunity si Sir Juni. And then, titingnan natin from Monday. So, yung batch 4, hopefully matapos ninyo yung session, no? Kasi meron tayong live session sa Monday and
mag-attend po kayo doon para masagot natin yung ibang mga concerns po ninyo related to first session. Then sa mga kaka-enroll lang, so wait nyo lang po yung emails and then wait lang, parang mali yata. Hindi ko pa pala nagagawa yung group ng batch 5. So I will invite you sa batch 5 group. So wait nyo lang po, no. Baka yung dumating sa inyong email ay batch 4 pa, makapasok kayo sa batch 4. So ayun, may tanong pa ba? Can you please type 5 kung nag-enjoy, may natutunan kayo ngayong gabing ito. Ayun, may nag-unmute. Sir Roger, may tanong? Yes po. Ang concern ko lang, sir, tanong yung tungkol sa trading journal, yung template. Nagsisend ka, sir, ng template yung sa trading journal. Makikita nyo po yun Trading sa plan. sa mga next sessions. Part po yan ng program. Sa mga, Okay. kumbaga may... Tsaka ano pong meaning ng, hindi ko pa na-encounter, yung GP? Sinasabing GP? Gameplay. Okay. GP1, GP2, akala ko geopolitical. Geopolitical? Hindi, gameplay natin yan. Sinag-certain lang natin. Sige po. Kumbaga, Thank sa you. technical analysis kasi marami tayong pwedeng gawin o laruin. Sa sobrang dami kong na-develop or na-discover. Kung sasabihin ko ng isa-isa, lahat-lahat, tapos pa ulit-ulit akong sasabihin, oh, ganito, ganyan, ganito. So, sobrang nakakalito yun, no? Unlike dito, pag sinabi nating GP, 1, gets mo na agad kung ano yung instruction doon. Sa bawat GP codes kasi, meron niyang instruction kung ano yung gagawin niyo po doon. Ano yung implementation, ano yung nilalaman, yung description ng GP1. Kumbaga, part yan ng mga sessions natin and doon ko siya nilagay or mga topics natin yan doon. Kumbaga, doon may explain sa inyo ng mas malalim kung ano ba yung kahulugan ng bawat nami-mention natin. So, meron pa yan CFX. Yung CFX, nandiyan na yan. Combination na siya. May mga combine tayo na mga codes na sa tingin ko is mas naging effective naman siya para mabilis magets natin. Pag sinabi mo kasi, sir, coach, nag-GP1 ako dito. So, hanapin ko na agad ano yung confirmation, validation, ano yung reason, and so on. So, yung journal naman, yun na yung nagsusupport nung mga data nyo na mag-reflect sa chart and then yung entries nyo. Yun lang. Ano pa? May tanong pa ba? Okay po. From others? Thank you. Pag hindi nyo po ma-install pa yung pag hindi nyo ma-install yung scoring, mag-continuous lang po kayo, no? Or hindi nyo ma-install yung MT4 sa laptop, continuous lang po yung session kasi meron naman tayong useful tools na magagamit po ninyo using your phone. Kahit po wala po munang laptop. Sige po. Continuous lang yung session. Patapusin nyo lang po muna. Yes, sir. Gayahin nyo yung technique. Sa akin kasi ganito din yung ginagawa ko. Pag meron ako mga trainings na or course na natendan, papanoorin ko muna yung buong episode ng session. Saka ako babalikan, no? Papanoorin ko siya ng 2 o 3 beses. So, yung una, watch muna ako kung ano yung mga nandun. Mag-notes ako ng paunti-unti. Then, yung second, ino-notes ko na yung most important thing na narinig ko dun sa first session. Babalikan ko, magti-take a pause ako, balik-balik. And then, sa third session or sa third watch ko sa kanya, kung ano yung mga hindi ko naiintindihan dun sa first and second, ika-clarify ko dun sa third na panonood ko. So, yan yung way ko on how I practice myself kung meron akong mga pinapanood na tutorials, mga videos and so on, para mas tumatak sa akin and ma-implement ko. Mahirap kasi na parang pinanonood mo ngayon tapos hindi mo pa alam yung kasunod. Tapos nag-execute ka na. So, mas maraming magiging question sa sarili mo kasi akala mo yung tanong mo sa ngayon, tanong hanggang matapos yung session, no? Hindi mo pala alam yung tanong na nabuo dun sa sarili mo, meron siyang sagot sa mga susunod pang topics. So, mas magandang gano'n, no?
I hope ma-adapt nyo yung ganung process ko on how I watch tutorials, I watch videos and learn kung paano ko siya mas mapapabilis yung learning process ko. So, we have different types of skills or way kung paano natin maintindihan yung market. And I hope ma-adapt nyo yung ganung process. So, tiyagaan lang to. And yung pinaka-importante is maunawaan po ninyo. Yung pinaka-main objective and goals natin. Okay? Yes, sir. Okay. May tanong pa? Sino pa may tanong? Si Sir Julius, may tanong po ba kayo? So, ang ating batch 5 participant. Ayan, may tanong po siya. Sige po, kung mayroon po kayong question. You can unmute. Wala na pa akong question, Coach. Okay, sige. Wait ka na lang, no? So, may marireceive ko naman ng email from time to time kung ano yung next step para at least mag-guide po kayo. Okay? Kung wala nang tanong, I think let's wrap up and picture lang tayo before we end, no? Para sa ating mga participants for today's video. Spartans, what is your profession? Awu! Awu! Yan yung ano natin eh. Battle cry. Tama ba? Battle cry ba yun? Kumbaga, pag narinig kasi natin yan, eh, sobrang magtatatak sa sarili mo kung bakit ka nagsimula rito at bakit ka nagpapatuloy. So, mapapanood nyo yan sa first session and I hope tumatak yan sa inyo. Yan, picture lang tayo before we end. Let's go. Okay. Open kayo ng inyong mga cameras. Sarap. Sir Juni, ha? Sobrang nag-enjoy Sir Juni. Swerte ni Sir Juni, 3 months. Unlike yung iba, taon na eh. Unable to access camera yung sa akin po. Unable. Okay, sige. And 3, 2, 1. Smile. Sir, isa pa. Ang ano ni nanak. Isa pa. 1, 2, 3. Right, yung camera ko nag-exhaust. Exhausted na, lobat na. Wait lang. Si Sir Eric, nag-enjoy pa ba? Nag-enjoy ka pa? Goods na goods. Ayan. Okay, so let's and 3, 2, 1. Okay. Congratulations everyone for today's video and I hope to see you next Saturday, no? So, mukha namang nakabawi-bawi na ako dun sa mga past few weeks na wala yung ating market overview, no? Wala tayong ganito. Kumbaga yung pinaka naging natin, rest day. Okay guys, maraming salamat and see you siguro sa na tayo, Monday na ulit. So, magla-live ulit ako sa ating community and ayan, abang na lang kayo doon sa ating live sessions. Okay, that would be all guys. Maraming salamat and see you next time. Thank you, Coach. Good evening po. Good evening. Thank you.